Sa panahong nagdeklara ang team Naoya Inoue na ang laban nila ng Unified Super Bantamweight Champion na si Stephen Fulton ay kinakailangan na ma-postpone dahil sa dahilan na nagkaroon ng fist injury itong si Inoue. Hindi napigilan ng mga boxing fans at may mga samot-sari pa ng mga naging reaksyon nila. May mga nagsasabi na dahil sa nervyos ni Inoue, kaya umatras ito sa nakatakdang petsa dahil kulang pa sa ensayo. Dahil nangangailangan talaga ni Inoue ng sapat na ensayo dahil unang laban ito ni Inoue na mas mabigat na timbang at babanggain pa niya ang Unified Super Bantamweight World Champion na mas malaki at matangkad sa kanya. Ang matindi pa na banat ng mga boxing fans ay nagsasabi pa na kinakailangan pa kasi ni Inoue ng mas mahabang panahon para maging malinis ang katawan niya mula sa itinurok na performance enhancement drugs. Ikinakailangan pa nila na gawa ng paraan para malinis ang katawan ni Inoue pagdating sa anti-doping test ng WADA. Pero ganun pa man, ano kaya ang naging dulot sa ginawa ng Team Inoue na postponement sa side ni Fulton? Well mga kakwento, sa wakas nagsalita na rin si Fulton kung ano nga bang naging resulta sa kanya sa ginawang lipat petsa ng laban nila ni Naoya Inoue. Sa isang news article na ibinahagi ng Yahoo News Japan, ibinahagi ni Fulton na isang magandang pagkakataon din ito sa kanyang sarili at hindi ito nagbigay ng masamang dulot sa kanya dahil sa postponement. Mas nabigyan si Fulton ng mas mahabang panahon para mas pag-aralan daw at matumbok ang kahinaan ni Inoue sa pakikipagdigma at higit sa lahat ay mas naging focus siya sa paparating na laban na may tuturing niya na isang malaking laban dahil si Inoue ang itinuturing ni Fulton na pinakamalakas na challenger sa kanyang dalawang mga hinahawakan ng mga world title belts. May mga nagsabi man na si Fulton ay nahihirapan ngayon para makuha ang timbang sa Super Bantamweight Division pero para sa kanya ay hindi niya ito kailanman naranasan. Sa training camp nila, nahirap siya na makuha ang tamang timbang. Pagkus, sobrang komportable pa nga si Fulton sa timbang niya sa Super Bantamweight Division. Kaya nga sa ngayon ay sobrang handa na si Fulton na depensahan niya ang kanyang mga titulo kahit pa dadayuin ni Fulton ang baluarte ni Inoue. Masasabi talaga natin mga kwento na seryoso na si Fulton at handang gawin niya ang lahat para lang madepensahan niya ang kanyang mga titulo at mamamaalam si Inoue sa kanyang 0 sa kanyang talo. Samantala, halos 7 buwan na ang nakaraan na hindi pa nakabalik sa ibabaw ng lona ay isa sa mga pambato ng mga Pinoy na mandirigma na may malinis ngayon na record at yan ay walang iba kundi si Carl Hamis Wonderboy Martin. Sa wakas, mula sa kanyang natamong rib injury sa nakarang buwan ng Mayo ay humataw na ang Wonderboy sa sparring at ensayo at higit sa lahat sinabi niya na after a long layoff, back to work na agad at dagdag pa niya na magbabalik siya at gagawin niya ang lahat na kanyang makakaya para maging isang world champion balang araw. Mga kakwento, sa pagkapuspone ng laban nila ni Inoue at ni Fulton, inagbigay ito ng bintay sa bawat mga boksingero dahil mas napahaba ang kanilang paghahanda at lalaban si Inoue na walang kargang dahilan kung sakaling matalo siya dahil sumabak siya sa laban na hindi 100% dahil meron siyang injury at ganoon rin si Fulton. May sapat na panahon para mga paghanda. Napakalapit na po ang bakbakan nilang dalawa na July 25 na po yan sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan. Kaya kung sino man ang manalo ay malapit na po nating malaman. Sa ibinunyag naman ni Wonderboy, ano naman ang komento mo kakwento? Huwag mayang ibahagi ang opinion mo dahil nanabi kaming mabasa ito na may respeto. At dyan, nagtatapos ang ating kwento.
Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay hindi mo pa nagawa ito. Kaya ba gawin mo na? Yo! Cuadro Alas Street Time World Champion! So guys, please subscribe. Kwentong di pa naikwento. So ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Boom! Pero bago tayo magtatapos mga kakwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kwentong Champ Sanchez, kaya kwentong Ramon Dalanon, kaya kwentong Bulox TV, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.